Alamin natin ang iba't ibang antas ng wika. May mga pagkakataon na kailangan nating maging mapanuri o di naman kailangan nating mag-obserba batay sa usapan ng mga tao sa ating paligid. Dahil nagkakaroon ito ng pagkakaiba ng mga salitang ginagamit depende sa lugar, okasyon, panahon, o kaya'y depende sa ating kausap. Halimbawa, kapag may nasalubong ka sa umaga, maaring magkaroon ito ng pagkakaiba-iba. Halimbawa, kung ang prinsipal ninyo ang nasalubong mo, tiyak na formal ang iyong sasabihin. Magandang umaga po. Samantalang, kung kaibigan o matalik na kaibigan mo naman ang iyong makakasalubong, maaring, kumusta tol? O kaya'y, proe, kumusta? Na may kasamang pagtapik sa kamay o balikat. Halika alamin natin ang dalawang antas ng wika sa ating aralin. Mga salitang informal o di formal. Ito ay mga salitang karaniwang ginagamit sa pakikipag-usap sa mga kakilala o kaibigan. Narito ang uri nito. Una, balbal o slang. Ang tawag sa mga salitang karaniwang ginagamit sa mga kalye, kaya't madalas na tinatawag din itong salitang kanto o salitang kalye. Ang salitang balbal ay nabubuo sa pamamagitan ng iba't ibang paraan. Halimbawa, pagkuha sa dalawang huling pantig ng salita tulad sa salitang Amerikano na naging kano. Sunod, pagbaliktad sa mga titik ng isang salita tulad ng tigas na naging astig. Ikatlo, paggamit ng salitang Ingles at pagbibigay rito ng ibang kahulugan tulad ng toxic na binibigyan ng kahulugang hindi maayos ang kalagayan o hindi maayos na tao, tulad ng toxic na schedule o toxic na kasamahan. Ikaapat, pagbibigay kahulugan mula sa katunog na pangalan tulad ng Carmi Martin na ang kahulugan ay karma. Iba pang halimbawa ng balbal. Bagets, ibig sabihin ay kabataan. Charing, biro. Datung, pera. Ermat, nanay. Erpat, tatay. Lespu, pulis. Nenok, nakaw. Sekyu, guwardya. Utol, kapatid. Yosi, sigarilyo. At marami pa kayong makitang halimbawa ng balbal. Ikalawang halimbawa ng salitang informal o di formal, ang tinatawag na colloquial. Ito ay isa pang uri ng mga salitang di formal na ginagamit sa pang-araw-araw na pakikipag-usap. Madalas na ginagamit sa pagpapaikli o pagkakaltas ng ilang titik sa salita upang mapaikli ang salita o kaya'y mapagsama-sama ang dalawang salita. Halimbawa, pano mula sa paano, pre mula sa pare, tena mula sa tara na, kailan mula sa kailan, meron mula sa mayroon, nasan mula sa nasaan. Sinasabi natin ang kolokyal ay bahagi pa rin ito ng pagsasama ng dalawang wika tulad ng Tagalog at Ingles o Taglish o Tagalog-Espanyol. Unang bahagi ng antas ng wika.